Hello mga mahal kong viewers, mga katililing! Saan man kayo sa ating mundo, North or South, East or West, Madam Orasyon, at your service! Kung natagpuan mo ang videong ito, hindi ito aksidente. May isang bagay na nakatakdang makaabot sa iyo ngayon. Ito ay timeless reading na ibig sabihin ay hindi mahalaga kung kailan ka nanonood. Kung nandito ka ngayon, ang mensahe ay para sa iyo. I'm asking the universe for protection, for clarity, honesty, and gentle guidance para sa sinumang nanonood sa videong ito. Kumusta mga katililing? Kumusta ang lahat? How is your day? Sana ay okay ang lahat. Ayan, magbabasa na naman tayo. Okay, simulan ka agad. Handa na ang lahat? Okay, ito na yung card. Oy, we have 3 of Swords. We have 4 of Wands. Uy, 5 of Pentacles. Naku, ano ba yan? Ba't ganon ang lumalabas? Okay. Ito pa, 8 of Cups. Okay. What else? 6 of Wands. O ito Nako, nasa weakness ito. 6 of Wands. Ano ba naman? Bakit ganito ang lumalabas sa mga cards ngayon, mga katililing? 3 of Wands. O ito, at least, the World. Tingnan natin. Queen of Swords. Okay. And we have 2 of Cups. Okay, so ito yung lumabas sa ngayon. Parang mostly mga emotions ito kasi may nakikita ako ditong heart, may cups. Parang sa relationship yung natin ngayon. Yung babasahin natin. It's all about relationship, feelings. Ito yun eh. Okay, simulan natin sa kasalukuyan, the heart of the matter. Ito yon. Excuse me. Okay. Yung nandito ngayon, we have 3 of Swords. Nako. Parang negatibo sa kasalukuyan ito. Ngayon. Ang ibig sabihin kasi dito, kung nakikita nyo dito ang simbolo, may heart siya na may 3 swords na nakatusok sa puso. Meaning, may third party. Ito ay para sa mga taong may relasyon, may karelasyon, or may asawa na, ganyan. Tapos nalaman nila may kalaguyo yung asawa. Parang ganito yun. May third party. Or pwede rin mag-best friends, hindi sa mag-asawa, mag-best friends. Tapos, yun pala may isa pang parang makakasira sa relasyon nila bilang magkaibigan. May isang papasok. Pangatlong party na sisirain ang relasyon nila. Parang ganun, yun nakikita ko. O yun nga, yung mag-asawa or magkasintahan, tapos nalaman ng isa meron palang iba. Ganyan, may ibang palalabs. Yung minamahal mo, paaring ikaw ito, nalaman mo yung may palalabs na iba. O sana naman hindi. Maaring sa pagkakaibigan din. So nawala yung trust mo sa kaibigan mo kasi may ginawa siya na may kinalaman sa ibang tao. Nagsinungaling siya sa'yo dahil sa isang tao. Maaring ganun. Basta may isang taong involved sa inyong dalawa. Or maaring hindi ikaw ito, maaring sa kakilala mo. Tapos nagsabi siya sa'yo na ganito yung nangyayari ngayon.
ganitong sitwasyon namin ngayon. Like, katrabaho mo, may asawa na ano pala, yun, umiiyak siya pagpasok sa trabaho kasi yun nga, nalaman niya na yung asawa niya may kalaguyo. Maring ganun din. Maring hindi ikaw. Basta anything na parang may connected sa'yo. Yan. Basta may third party. Yan. Three of Swords. So, ano to? Relationship to. O let's see, tingnan natin dito sa past kung ano ang meron. O dito, maganda ang relasyon. Ayan may celebration. Siguro like, bagong kasal, bagong magkasintahan. Sa past. Ito yun may celebration, ito parang may kasal dito, may wedding celebration. Basta may celebration na naganap dito sa past. Yan, parang kinasal kayo, bagong kasal, o kahit hindi bagong kasal, basta ikinasal. Basta nag-celebrate sa inyong dalawa, may celebration na nangyari. And then dito nasira yun, nawasak dito sa kasalukuyan. Yun yung naganap. Ayan, guys. So, I hope hindi to mangyari o nangyari. Hindi pa ito nangyayari. Pero nandito na to sa past, nangyari na to So, kung hindi naman ito sa relasyon, maaari kung sa career, sa katrabaho mo, dinisib ka, nagkaroon ng nagsinungaling sila sa'yo, ganyan, pinaasa ka, ganyan, pwede rin na nasaktan yung puso mo dito. Yan. Basta dito may celebration ditong naganap, kasiyahan. At hindi lang isang taong involved, marami. Maring yung mga katrabaho mo, kapamilya mo, pwede. Depende kung ano yung sineselebrate ninyo dito. Basta dito nasaktan ka dito or may nasaktan dito. Maring hindi ikaw, maring ibang tao na connected sa'yo. Pwede yun. Andito sa future, pag mag-continue ito na ganito, negatibo kasi dito Pag mag-continue ang negativity, ito yung maaaring mangyari dito. 5 of Pentacles, meaning pag 5, merong conflict, may pagbabago, may change, may challenge. Ito yon. So, since nasa Pentacles siya, maaring sa health mo ito. Since na ka dito, nasaktan ka dito. O dito, kung ikaw ito, nasaktan ka. O dito, nag-deteriorate yung health mo. Nagkasakit ka, nagkaroon ka ng depression. Or maaring kakilala mo, connected sa'yo na nasaktan ito, nagkaroon ng depression. Ganyan. O bumagsak ang katawan. Ganyan. Or maaari naman, kung hindi naman ito sa health, sa wealth, sa pera, may poverty na mangyayari. Ayan. Mauubos ang pera. Kasi dito negative. So, para maiwasan ito, kailangan ito, lagyan ng band-aid ang puso. Kailangan na, masolusyonan yung kasalukuyan. Okay? Kasi to, parang domino effect Pag ganito yung nangyayari, syempre magiging negatibo yung resulta, yung future sa hinaharap. So, sa ngayon pa lang, kailangan na kung ano man yung nangyari, hanapan ng solusyonan. Okay? Tanggalin yung mga dyan, sakit sa puso mo. Kung ikaw ito, kailangan i-release mo lahat ng sakit, i-let go ang lahat na dapat i-let go. Para dito, maka-move on ka na, hindi magiging masama ang resulta sa hinaharap. Okay? So, iwasan natin itong 5 of Pentacles kasi hindi ito talaga maganda. Ayan. Okay? Magulo dito talaga, may conflict, may challenge, may kahirapan, may poverty. Basta lahat negatibo dito. So, I hope hindi ito mangyari. So, please, focus ka dito sa kasalukuyan. You fix everything dito para hindi lumabas si 5 of Pentacles sa future mo. Kung ikaw ito o sa kakilala mo. Bigyan mo siya ng advice kung kakilala mo. Okay, so yan yung mensahe ni Universe. Let's continue dito sa strength. Ang strength dito, 8 of Cups. Ayan. Pag 8, ibig sabihin nito may movement, may galaw. Ito yon. So, may progression. Yun.
So, parang dito kasi sa 8 of Cups, kasi pag Cups, emotions ito, feelings, Cups. Meaning dito kasi you're walking away from something. O yan o, siguro from here, dito sa kasalukuyan, kung ano man ito na nasaktan ka, you have decided to walk away. Yan. Iiwanan mo na yan. Kung ano man yan dito. Ha? So yan. Para ka maka-move on, you need to walk away. Ayan o. Siguro kung asawa mo, ayan, iwanan mo siya, ganyan. Kung toxic na yung relasyon ninyo, o wala ka na talagang magagawa dyan, iwanan mo na lang siya, i-let go mo na lang siya. Kung saan siya masaya, doon na siya. Para ikaw sumaya din, maka-move on ka din. So yan, you're walking away. Ayan. Moving on. Basta, yun, may movement. Ito yung strength mo ngayon. So, i-apply mo ito. Kaya mo siya ngayong iwanan. Kung plano mong iwanan ng isang tao na hindi na nakakatulong sa'yo, gawin mo. Ito. Ayan o, sabi ni Universe. Meron ka ditong ano ngayon, energy para maka-walk away. Although mahirap siyang gawin, makakaya mo dahil dito. Ito yung strength mo ngayon. 8 of Cups. Moving on, walking away. Okay? So, yan. So, para maiwasan ang negatibo dito sa future, kailangan i-fix mo ito ngayon. So, whatever it is. Okay? Move on. Let go. Kung ano man yan. O, dito tayo sa weakness. Ito yung weakness mo, o. 6 of Wands. Ibig sabihin kasi ng 6, may improvement, may harmony, may reward, may healing, may support. Yan yung ibig sabihin ng 6. Tapos, pag 6 of Wands, may celebration na naganap. Ayan, may reward sa'yo na na-receive mo. Pero since nandito ito sa weakness, ito yung kabaliktaran. Kabaliktaran ito. Ayan ha. Negative ito. Hindi positive. Imbis na may celebration, opposite ng celebration, may pagdurusa, may paghihirap. Yun, ito yun. Imbis na kasiyahan, ano to, sakit, kasakitan. Yung sakit pa sa damdamin, ito yung nafe-feel mo. Imbis na happiness, sadness yung nafe-feel mo. O nangyayari sa'yo. Basta opposite sa maganda, hindi maganda. So, ito yung weakness mo. So, sana hindi mo ito i-focus. Focus ka dito. You move on. Walk away. Okay? Kasi baka dito ini-embrace mo lahat ng sakit. Ayan. Dala-dala mo siya lagi. Hindi mo siya mabitaw-bitawan. Sabi ng card ni Universe, bitawan mo yan. I-let go mo na yan. Okay? Yan. Or kung ano man yan na nakakasakit sa'yo, bitawan mo na yan. I-let go mo. Kung mahal mo ang tao, kahit mahal mong tao, i-let go mo yan. Release. Yun lang ang maaari mong gawin para ka mag-heal dito. Ha? Para hindi ka dito masaktan, magkakasakit ka pag masyado kang depressed. So, para mag-heal, let go. Move on. Accept. Kung ano man yan. So, yun. O, next, dito tayo sa Earth area. We have 3 of Wands. Ito, 3 of Wands. Meaning nito, there's growth, expansion. Yan. Ito rin, meron dito collaboration. May grupo. O maaaring ka dito kasi nag-move on ka na, nag-try kang maghanap ng mga taong nakaka-relate sa sitwasyon mo siguro. O nag-start kang sumali sa mga clubs, kung anong mga clubs yan na interested ka, painting or gym, pupunta ka sa gym, maaari. Parang ganyan. Basta may growth sa'yo. Expansion. So, yung mundo mo, medyo lumalawak na dito. Pinapalawak mo ang mundo mo. Hindi lang ito. Ito yung mundo mo. Hindi. Kasi nag-move on ka dito. Nag-let go ka. So, mas in-expand mo yung world mo. Ito nga. Ito, mundo. Connected nga yan. Mundo. Mundo mo. Hindi lang siya ang mundo mo. Kung tao ito,
Hindi lang siya yung mundo mo. Marami pa. Okay? Huwag kang mag-focus dito. Ayan o. Marami yan. So, ito connected dito sa the world. Yung mindset mo. Kasi sa isip mo yata, oh, hindi ko kaya. Feeling ko mamamatay ako kung wala na siya. Iniwan na ako. Ganyan. Doon na siya sa iba. Yan yung ano mo, mindset mo. Siya lang ang mundo mo. So, which is wrong. Dapat, isipin mo din na hindi lang siya ang yung nakakaano sa'yo, bigay ng kasiyahan or happiness sa buhay mo. Maraming bagay pa, hindi lang siya. Hindi lang ito. Tumingin ka sa iba. Okay? Like dito, 3 of Wands. Palawakin mo ang mundo mo. Okay? Yan yung sabi dito sa the world. So, yun. Connected yan. Ayan, the world. 3 of Wands. So, yun. O, next tayo. Dito tayo sa baba. Ito yung sa mindset mo ito. Yung sa kung ano yung takbo ng isip mo. Yan, ha? So, ibahin ang takbo ng isip mo. I-expand, ha? Huwag focus ng focus dito. Huwag. Mag-isip ka ng ibang mga bagay na magpapasaya sa'yo. Hindi lang dito. Marami pa yan na magpapasaya sa'yo. Be open lang. Okay? Kung nagsara ang pintuan, buksan ang bintana. Maraming bintana. Buksan mo lahat. Para ma-realize mo. Para magkaroon ka ng growth. Okay? So, yan. O dito tayo sa passion mo. We have here Queen of Swords. So, maganda yung Queen of Swords. Kasi pag swords, ano to eh? Anong tawag sa swords? Ano to eh? Kung ano yung mentality din ito yung sword is, kung ano yung iniisip mo. Pero nandito siya sa fire element, yung drive mo. Action. Yun dito. So, at the same time, kung anong takbo ng isip mo, kasi ano ka dito eh, Queen of Swords, meaning dito, meron kang clear, magiging clear ang mind mo, ang thinking mo, makikita mo yung truth. Okay, and then you start to be independent. Ayan. Or maaari din, merong taong motherly figure, maring motherly figure ito na magbibigay sa iyo ng advice. Maring mama mo ito, mother mo, or grandmother, or maaring older, siya, na kaibigan. Basta, anyone na may motherly figure na magbibigay sa iyo ng advice kung ano ang dapat mong gawin sa sitwasyon mo. O dapat makinig ka sa kanya kasi siya ang may alam. Alam niya ang katotohanan, the truth, yan. Okay? Magbibigay sa iyo ng tamang advice para tama ang decisions mo. Yan. What else? Basta bibigay sa iyo ng tawag doon? Yun nga, advice. Magiging clear ang mind mo dahil sa kanya, tutulungan kanya na makapag-desisyon ng tama. Yun. Siguro, tawagan mo yung mother mo. Maaaring mother mo ito. Yan. Kasi mga mother natin, mas marunong na yan sila sa buhay. Marami na silang napagdaanan. So, yan. Okay? You seek advice kung kailangan. And the last, we have here 2 of Cups. Ayan. Ito kasi 2, meaning partnership, duality, may choices, may options. So, yun din. Connected ito dito. So, siguro may mga choices ka dito para ka makamove on. Kailangan mong magdesisyon kung ano man yan. Pagdidesisyonan mo yan. For example, iiwanan ko na ba si Pulano, si Pulana, o hindi? O magpakamartir na lang ako, siguro. O yun, choices mo yan. Kasi cups feelings yan So, may pinagpipilian ka dyan kung ano. So, para tama yung decision mo, mag-seek ka dito ng help kay Queen of Swords. Yan, ha?
Siya yung mag-guide sa'yo para tama ang magiging choice mo. Yan. Si Queen of Swords. Siya ang bahala sa'yo. So, yan yung mensahe ni Universe sa kasalukuyan. So, ito yon. It's all about relationship and feelings. Okay, let's continue. So, isulat sa comment section ang mga gusto ninyong i-manifest. Kung ano man yung magagandang gusto ninyong i-manifest, isulat. Or pwede rin isulat, I claim it. I claim for positive energy, ha? Hindi negative. Ayan. So, kung nakaka-resonate kayo, please comment down below. Okay? Kung ano yung mga sitwasyon ninyo ngayon na nakaka-relate kayo sa mga baraha. Okay. One more message from the universe. Tingnan natin kung ano ang mensahe. Oh, parang ano to eh. Same pa rin. Dali. Ulitin natin. Parang same pa rin. O, ito, nalaglag. Ito. Ayan, oh. It does not matter how slowly you go as long as you do. Go as long as you do not stop. Yun. I repeat, it does not matter how slowly you go as long as you do not stop. Yan na nga. Huwag kang mag-stop dito. Just walk away. Move on. Huwag kang mag-stop. Huwag kang lumingon. Never look back. Yan yun. Kahit dahan-dahan lang, hinay-hinay ang andar. Basta umaandar. Okay? Yan yung mensahe ni Universe. Yan. I repeat, it does not matter how slowly you go as long as you do not stop. Yan. Dahan-dahan. Baby steps. Kumbaga. Kaya mo yan. Sabi ni Universe. Okay, and the last, you make a question that answers yes or no. Isulat sa comment section kung ano yung mga katanungan at sasagutin ni Universe ang katanungan ninyo. Okay, so bibilang ako ng 3. 1, 2, 3. And the answer is ulit. Parang pareho-pareho lang yung lumalabas. Bakit kaya? Ulitin natin. Isa pa. 1, 2, 3. Ayan. The answer will find you. Siya na mismo ang lalapit sa iyo. Kung ano man ang katanungan ninyo, lalapit ang sagot sa iyo. Maghintay ka lang. Ayan. The answer will find you. So, yun. Kung nag-resonate ang mensaheng ito, maaari ninyong i-like ang video. Makakatulong ito upang maabot ng video ito ang iba na maaaring nangangailangan nito. Feel free to subscribe if you'd like more timeless readings like this. Thank you for being here. Take care of yourself. Goodbye for now. Madam Oracion at your service.